Oh, praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po muli mga kapatid. At sa gabi pong ito ay magpapatuloy po tayo hinggil po sa ating paksa ng The Secret Place of the Most High. Ngayong gabi po ay nasa pangatlong yugto na po tayo. Ito po yung pinakahuli. At bago po tayo magsimula, magandang gabi sa mga viewers. So, pagpalain kayo ng Panginoon sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong tinatalakay hinggil sa mensahe. So, alalahanin natin na tayo po ay hindi nagkikreate ng sarili natin mensahe. Kumuha tayo sa thought ng prophet, kaya nga po ay nagbabasa tayo at napapansin natin na yung quote niya ay yung spiritual significance sa huling panahon. Ito po ay ayon sa kapasidad or sukat ng bawat isa sa atin ay atin pong taglayin. Kumbaga, naniniwala tayo mga kapatid na mayroon pong progressive revelation sa ating panahon. Kaya sa aking pagsaliksik ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pinadalhan tayo ng propeta at aking kinikilala siya na ating kapatid na si William Marion Branham. Siya po ang star messenger sa panahon ng ikapitong iglesia. At alam natin na ikapitong iglesia ay tinamaan ng kadiliman, kaya ang Diyos nagpadala ng liwanag sa magitan ng mensahe. At tayo po ay nanggaling sa Laodicean system. Tayo po ay nakalabas. Kasi ang Church ng Laodicea, mga kapatid, ang Panginoon ay wala na po sa loob. Hindi siya literally na wala na po sa loob, kundi ang kanya pong doktrina, which is the original doctrine of the apostles, ay hindi na po ang tinuturo sa loob ng iglesia. At yan po ang nangyari sa kapanahonan, sa huling panahon. Kaya kung napapansin po ninyo, marami po ang kaiglesiyahanan at hindi na malilito na ang mga tao alin ba dito ang katotohanan. Lalahanin po natin na ang Panginoong Jesucristo ayon po sa walang nakasulatan ay isa lamang iglesia ang kanyang itinayo. At wala na akong alam na ibang iglesia, isang uring iglesia lamang. At bago tayo magpasimula, muli magandang gabi sa inyo mga kapatid. Tayo po ay magpapasimula sa panalangin. Amang Banal, marami pong salamat muli sa pribilehiyo na makapagpahayag sa pamamagitan ng live streaming sa gabing ito sa social media. At salamat po sa pribilehiyong ito, Panginoon, na ang banal mong salita sa iba't ibang kaparaanan, ang katotohanan lamang ang mahayag. At sa gabi pong ito, Lord, by the inspiration of the real teacher, the Holy Ghost, kung saan ang siya nagpahid sa banal mong propeta, ang siya ring Espiritu Santo na nag-anoint sa huling panahon sa mga mananampalataya sa mensahe. Hallelujah! Kasihan kami ng iyong biyaya, maging ang maliit kong lingkod, nawa ang banal mong salita na aking bibigkasin ay ayon lamang sa iyong kalooban. Ang Espiritu Santo, nawa ang siya maghatid ng mensahe sa gabing ito doon sa mga tagapakinig, at samantalang sila po'y nakikinig, pagpalaan niyo po silang lahat. Lord God, amin pong nintrust ang pag-aaral na ito, maging blessing ito sa marami kong mga kapatid ngayong gabi na kapiling ko sa live streaming na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. So, wrap up lang muna natin mga kapatid, no? Yung threefold mystery about the secret place of the Most High, yung ating pong first part ay yung pong apply natin sa mind of God. At alam natin na ang mind of God, doon po nagmula ang lahat ng mga bagay. At ako po'y naniniwala na sa beyond time, isa lamang conscious being ang naroon. Wala pong ibang conscious na hiwalay sa Kanya, doon sa Kanyang kaisipan. Kaya kung may nag-iisip na mayroon pang separate conscious being sa eternity, ay hindi na po siya tutugma sa banal na kasulatan, sapagkat malinaw ang sinasabi ng prophet sa huling panahon na ang eternal spirit ay nasa kanyang kaisipan ang lahat ng attributes. At ito'y kanyang in-express, of course, ang salita, ang lumabas una
at yan po ang Logos, which is God Himself, the original Word. So from there, ang Panginoong Jesucristo sa anyong salita, siya po'y bahagi ng salita ng Diyos. Bahagi po siya. Kaya nga po ay unang lumabas sa creation ay ang salita ng Diyos upang mula doon ay likhain ng Diyos na manglilikha ang lahat ng mga bagay. At yan po sabi doon, by Him, in Him, for Him. So si Jesus Christ is the reason of creation. Kung kaya ang Diyos, nilikha niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Yung pamamagitan. So payag ako na si Kristo naroon na in the form of the Word, pero wala siyang consciousness, sarili niyang consciousness. Ano po, in the form of the Word. So, siya po ang salita. Nasabi ng Bible, the Word was made flesh at nanggaling sa kaisipan. Yan po ang first part ng ating pong threefold mystery. Ang second, ayan po yung dakong lugar kung saan sa huling panahon, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yan po yung lugar kung saan ay nilagay ng Diyos ang kanyang pangalan. Sabi po doon sa Deuteronomy ay chapter 12 and chapter 16. Sabi kay Moses, sabihin mo sa bayan na doon sila pumunta sa lugar kung saan ang aking pangalan ay doon ko ilalagay. At alam natin, sabi ng propeta, na ang lugar na yan sa Bagong Tipan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nasabi ng Panginoon ay naparito ako sa pangalan ng aking Ama. So kaya yung lugar na yon ang pinaglagakan ng Diyos ng kanyang pangalan. At hindi lamang nilagak ng Diyos ang kanyang pangalan upang dalihin ng anak, kundi yung Diyos mismo ang tumahan doon sa anak. At yun po ang kumikilos sa pamamagitan po ng anak, ng bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At yan pong lugar na lihim. Pero hindi po yan lihim doon sa mga tao na nanggaling sa Byzantine, sapagkat sila po ang produce ng monogeny of God, which is the monogeny, yung isang binhi, at si Kristo po siya, yung monogeny na yan. Kaya nga po, ang mga mananampalataya sa huling panahon, nanggagaling po sila sa eternity, at ito po ang panahon na sila po ay ibabalik na roon, sapagkat humirang ang Diyos ng propeta, upang sila'y konektahin. Kaya nga po, ang 1 Thessalonians chapter 16, yung shout na yan po ang separation spiritually. Kinuliktan ng Diyos, magitan ng mensahe ng propeta sa uling panahon, ang mga mananampalataya mula sa denominasyon, kinulikta po tayo doon, hiniwalay tayo doon sa sistema. Kaya nga po, wala tayo sa sistema ng Iglesia ng Laodicea. Harinawa ay lubusan makalabas ang iglesia sa huling panahon. So ang ating ikatlo, yan po ang pangalawa, ang dakong lugar kung saan ang pangalan ng Diyos ay inilagay. Yan pong lugar na si Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya ang pangalang Jesus, hindi po yan originally na pag-ari ng anak. Yan po ay pinamana sa Kanya doon pa lamang sa kapanganakan sa propesya na maging sa Isaiah chapter 7 verse 14, nakalagay doon na isang birhen ay magdadalang tao at manganganak at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So, the word Emmanuel, nang ipanganak ng bata, naganap na ba ang Emmanuel? So, naganap ang Emmanuel ay sa River of Jordan, sapagkat doon po tumahan ang Diyos sa bihikulong iyan na Emmanuel. So, dala ng Panginoon, taglay niya ang pangalan ng kanyang Ama, at kinikilala po natin na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Kaya nga po, sa bautismo po natin, na mga mananampalataya sa huling panahon, kinakailangan gamitin ang pangalan ni Jesucristo, sapagkat yan po ang tamang formula. At wala na akong iba pang alam. Yan po yung pangalawa, at malawak yan, although sa atin naman, kahit hindi ko na-expound na gusto yan, tayong mga mananampalataya sa huling panahon, naiintindihan po natin kung saan po ang direksyon ng mensahe. Kaya nga po, bawat latag ng atin pong mga kapatid, bagay sa social media, di na kailangan expound pa siya, sapagkat naniniwala ako na ang mananampalataya sa huling panahon, sila yung mga bihikulo ng Espiritu Santo. Kaya after ng ministry ng prophet, the restoration message ay isinauli sa posisyon ang 5 tuping ministeryo.
sapagkat nawawala nung araw yon. So mga pastor lang ang tumatayo sa kaiglesiyahanan. Ang 5 tabing ministeryo ang siyang ginagalawan ng ating Panginoong Jesucristo sa anyong espiritu. Hallelujah. So sa pangatlo natin, walang iba kundi ang iglesia. Yan po yung church sa kabuuan, the mystical body. Yan po ang iglesia kung saan ang lugar na kinaroonan ng pangalan ng makapangyarihan sa lahat. At ang sabi ng banal na kasulatan, kaya nga po ang church sa huling panahon ay ibinabalik na sa orihinal na kalalagayan ang iglesia. Kaya nga naniniwala po ako, at tayo naman lahat naniniwala dyan, na isang iglesia lang ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Mateo Kapitulo 16. Ang sabi doon, I will build my church. So, kailan po natayo ang iglesia? After ng Pentecost Day, pagkatapos po ng outpouring ng banal na Espiritu Santo. And then mga kapatid, tingnan po natin na yung mga alagad, tinuruan sila ng ating Panginoong Jesucristo ng 3.5 years. Ano po? Nung babaan sila ng Espiritu Santo, of course, yung turo ni Kristo, ang laman ng mga apostoles. So, hindi pa buhay yung salita doon. Kaya kinakailangan ay manawag ang Espiritu Santo upang buhayin yung salita doon sa loob. Sapagkat naniniwala po tayo na nang mag-indwell ang Espiritu ng Diyos sa Spirit ni Christ, nag-become one sila. Kaya ang sabi ng Bible in John chapter 10 verse 30, I and my Father are one in the Spirit. Kaya nga po sa gatid, siya po ang maliwanag na hiwaga dyan, yung nagkaisang anak at ama sa Espiritu. The one body, one Spirit. Pero mga kapatid, ang Diyos pa rin po ang kumikilos sa pamamagitan ng anak. Nais ng Diyos na manahan sa kanyang mga anak na mga tao, so hindi siya pipiling manahan na wala pong tagapamagitan. So kinakailangan ng Diyos ang Espiritu ni Kristo upang makatahan siya sa iglesia na tinubos ng Panginoong Jesucristo ng kanyang banal na dugo. So isang uring iglesia lamang. Kaya kung may mga iglesia sa huling panahon na lumitaw, mula pa noong si San Pablo ay nagmisyon. Kaya originally speaking, maliban kay San Pablo, sila Pedro, hindi sila nagtayo ng church literally. Sapagkat naniniwala tayo, biblically speaking, na ang church, ito yung mga tao na hinango mula sa sanlibutan at dinala sa liwanag. Sila po ang church, hindi po yung building, mga kapatid. So, kaya mapansin natin bakit dumami po ang mga building. At malulungkot tayo sa pagkasabi ng propeta, mananagot ang sinumang tao na nangaral ng salita ng Diyos na wala ang Espiritu ng Panginoon. So napansin mo ba ninyo, unconsciously speaking, na sa mga building ng kaiglesiyahan na doon nakasabit ang pangalan ni Jesucristo. Napansin niyo ba yon? Sabi ng prophet, iyon ang form ng blasphemy sa Diyos. Nakasabit ang pangalan ni Jesus doon, ng ating Panginoong Jesucristo, pero ang kapangyarihan doon sa mga tao ay hindi nag-exist. Kaya nga po, ang church na tinahanan, na kung saan ang lugar na kinaroonan ng Espiritu ng Diyos, hindi po yung building, kundi itong mga tao. Kaya dapat, ang mga mananampalataya sa huling panahon, ay magkaisa sila sa mensahe. Although, hindi ito madaling mag-unite tayo, sapagkat ang sabi ng Biblia, ay meron tayong measure. Pero ang pinakamaganda, isang mensahe ang tinanggap natin, isang espiritu, isang mensahero. Kaya we believe the message in the messenger. Ano po? Pero wag natin isipin lagi na ang propetang kapatid na Branham ay literally kasama natin. No. Ano po? Tuloy, ang iba, lagi na may mention ang propeta. So parang naging idolatry ang dating. Napansin niyo ba ito? Na kumbaga parang dapat banggitin ang mensahe. Ang katotohanan, nang dumating ating kapatid na si Branham, hindi niya sinabi na siya propeta. Hindi rin sinabi na siya mensahero. Ang sabi niya, ang Espiritu Santo ang mensahero. That is correct. Ngayon, at ating tingnan nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ang bayan, Israel, ay hindi siya kilala. Ang kilala namin si Moses. Napansin niyo po ba ito mga kapatid? Naniniwala sila kay Moses sa mensahe ni Moses. Pero dumating na yung katuparan ng mensahe ni Moses, kay Moses pa rin sila nakatingin. Samantalang nasa harapan nila, ang resulta,
yung pinapangaral ni Moses. Minsan sa ating panahon, ganun din. Kaya may kalungkutan minsan ng aking puso, mga kapatid ko. Kaya, ito hindi nakawag-mention ng pangalan, ano? May mga kamanggagawa tayo sa message na hindi na gumagamit ng Biblia. Sapagkat ang sabi sa akin, Brother Roland, pinaliwanag na lahat yan ng kapatid natin na propeta. Sa akin ay hindi siguro tama. Sapagkat ang propeta ay kumuha sa Bible na pinangaral. Kumbaga, ang second Bible nila, ang message, that is wrong. Hindi yan ang second Bible. Ang second Bible, ang mga mananampalataya sa mensahe sapagkat naroon ang Espiritu Santo. Hallelujah. So, I believe the message. Pero wag mo may pako doon. Wag mo ikulong doon sa litra na litra. Hallelujah. Hindi dapat makulong doon ang recipient ng mensahe sa huling panahon. So, ang iba, tinanggihan na ang Biblia. At ang dala-dala nila ay puro namang quotes. At yun daw pinaliwanag ng propeta. Kaya iniisip ko, kung ang isang mensahe, mananampalataya sa mensahe, at doon lamang siya sa literal na quote ng propeta, ay paano kung walang ilaw? Paano ka makapangaral pag wala kang binabasa? Samantalang ang Espiritu Santo doon sa propeta na nagbahid in the same Spirit sa mga nobya sa huling panahon. At ang salita ng Diyos, ito dapat magkaroon ng buhay doon sa loob at nag-ooperate ang Espiritu Santo sa iglesia. Yan po yung body of Christ na kinaroonan ng kanyang pangalan at ang sabi ng propeta, iyan ang bahay ng dugo. Hallelujah! Yan po ay katlong tupi ng hiwaga. Kaya nga po, ang kaiglesianan ngayon ay napasipon ninyo na nakasabit lang ang pangalan ni Jesucristo doon sa mga building. Ang sabi ng ating mensahero, mananagot kayo sa Diyos ayon sa gusto. Ang sino man nangangaral na walang Espiritu ni Kristo, dapat kayong managot according to the message of the hour, ayon sa 7 Societies. Okay, tingnan po natin doon po sa Efeso, kuhanin ko lamang yan, basahin ko lamang, doon po sa chapter 2 ng Efeso, and beginning verse 18 sa Tagalog na po mga kapatid. Ano po sabi rito? Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Isang espiritu lang talaga sa iglesia. Kaya nga po ang mga pastor ay maging maingat tayo sapagkat ang iglesia dapat isang espiritu lang ang nag-ooperate sa loob. Alam natin sa history ng iglesia na sa Smyrna nakapasok ang division sa pamamagitan ng pulang kabayo. Doon pa lang sa Efeso nakapasok na yan at nasa kaiglesiyanan yan. Hallelujah. Yan po ang lumilikha ng pagkabahabahagi. Hallelujah. At nagkanya-kanya silang building ng iglesia, naglagay ng mga bakod. Ang anti-message believers, hindi ako naniniwala na tayo po'y magbakod. Hindi ako naglagay ng bakod. Hallelujah. Yung ito. No. Lahat tayo ay mananampalataya, dapat ang isang espiritu ay ang umiral. And then verse 19, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Napansin niyo ba ito? So sabi niya sa verse 20, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Jesucristo din ang Pangulong Bato sa panulo. Siya talaga ang ulo ng iglesia, ang ating Panginoon. Kaya nga po, ginaya ng kaawayan mayroong headless church. Ibig sabihin, yung headless na yan, hindi si Kristo ang kanyang ulo. Hallelujah! Ang ulo niya, organisasyon. Hindi ganoon ang iglesia. Ang iglesia, mga tao. Hindi po yung building. Kahit pagandahin po natin ang ating mga building, airconan man natin yan, ano man ang gawin natin, maging basurahan yan o maging budiga yan pagdating ng panahon. Kaya ang magandang tinatawag na targetin natin, yung belt and church, spiritual speaking, doon sa bawat membro ng iglesia. Yun dapat ang pinakamaganda. Sapagkat doon sa building, wala rin ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos doon sa building na tinayo ng Diyos. Yan po yung mga tao na kinaroonan ng Espiritu ni Kristo. Praise God. And verse 21, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Pag sinabing lumalago, pansinin po ninyo,
na ang huling ministeryo, which is the fivefold ministry, the Son of Man ministry for the end time, the last ministry, yan po ang siyang ginagamit ngayon upang ang iglesia in terms of perfection ay tumakbo sila pataas ng 7 steps to perfection. Kaya nga po ang ulo, hindi po siya bababa maliban ang brotherly love ay ma-establish sa iglesia according to the message. Sabi ng prophet, hindi siya bababa doon sa una, sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Bababa siya doon sa brotherly love. Doon siya bababa ang capstone. Actually, ang message ngayon, halos capstone na ito. Sapagkat ang Revelation chapter 10 verse 7, that is the capstone. At ang ating misahero na propeta, ang siya may misahe niyan. Sino ang magtatapos, ang mag-ano niyan, ang finishing touch? 5 tuping ministeryo. Sapagkat ang Revelation hindi natatapos sa propeta. Ano po? Siya lamang inabit ng Diyos to open the door of mystery. Kaya nga mayroon siya tinatawag na mensahe na pintuan, mga pintuan sa loob ng pinto. Yan ang kanyang mensahe. So may progressive revelation tayo sa huling panahon. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang siyang patuloy nag-manifest sa iglesia. Kaya pansinin mo po ninyo, pagpasok na lamang sa church, kung ito ay church talaga, na isang uring church, mapipil nyo na kung may espiritu on na hindi espiritu ng Diyos. Madali mo yan mapel, sapagkat yung 5 senses o yung espiritu yan, ang madali mo yung makita. Kaya nga mga pastor ay mataas ang kanilang pwesto, nasa elevated silang lugar para makita nila ang kilos ng espiritu sa loob. Nasa loob ng iglesia yan. Kaya nga, huwag tayong matuwa na marami tayong miyembro sapagkat sasarain pa yun sa huling panahon. Sapagkat activated ngayon ang separation. Na yan po ay ihiwalay talaga ng Panginoon ang para sa Kanya. Yung tinatawag natin na the kingdom of heaven, gaya na ng pag-aani. Sabi niya, ihiwalay yung binhi doon sa ipa. Sino ang ginamit ng Panginoon? Ang kapatid nating propeta, yun pong net. Ito'y hinulog, sabi ng Bible, at nakahuli ng sari-saring isda. Hallelujah! At yan po ang ministry ng butihing propeta natin na si William Marion Branham. That is the prophet. Tapos sabi doon, nang hilahin niya sa pangpang, hindi na po yan ministry niya. Hallelujah! Iyan po yung ministry ng 5 tuping ministeryo para ihiwalay, hallelujah, sa huling panahon ay yung mga binhi, yung mga isda na totoo. Kasi maraming isda na huli na may butiti, kung ano-ano, mayroon pang kung ano-ano nahuli ng net. Itong ating panahon ang pagsiseparate, mga kapatid. Kaya nga po sa chapter 22 ng Book of Revelation, kung babasahin natin yan, mababasin po nito ng si Juan ay katagpoy ng anghel sa verse 7, Revelation chapter 22. Sa tindi ng anointing ng anghel na kumatagpo kay Juan, sumampa si Juan sa anghel. Napasin niyo ba ito mga kapatid? Ang sabi ng anghel, huwag mong gawin yan sapagkat ako ay kapwa mo rin alipin. Kagaya ng iyong mga kapatid na mga sumusunod sa salita ng Diyos. Yan ang sabi ng anghel. Praise God. And then, ang sabi ng ang pagtuloy niya hanggang doon sa verse 8 up to 11, sa verse 10, ang sabi yun, huwag mong ililihim ang salitang ito sapagkat malapit na ang panahon. Pag doon, sabi niya, huwag mong isara. Doon sa Revelation chapter 10, verse 3 to 4, ang sabi kayo dyan, huwag mong ihayag, huwag mong bigkasin, silyuhan mo. Ang isang pagsisilyo, yung hindi mo pagsasalita. Si Juan, hindi siya pinayagan magsalita, yun ang silyo. Bakit hindi si Juan ang nakatalagang tao na maghahayag ng hiwaga, kundi ang mensahero sa huling panahon. Kaya after ng Revelation na 10:7, napansin niyo ba ito? Na ito ay kinulikta sa buong mundo ang mga binhi mula doon sa kaiglesiyahanan. Yan po'y activated noon. Hanggang ngayon yung shout, activated pa rin yan. Pagdating mo sa verse 11 ng Revelation chapter 22, ang sabi doon ng anghel, ang liko magpakaliko, ang banal magpakabanal, ang matuwid magpakatuwid, ang masama magpakasama. That is separation. Napansin niyo ba yun? So, yan po, kaya sa huling panahon mga kapatid, ang binibuild natin,
yun pong church ng Panginoon, which is, yan po yung mga tao na pinalaya mula sa kadiliman. Tayo po'y pinalaya mula sa kadiliman. Kaya tayo kung tawagin ang tunay na Iglesia ni Kristo. Praise the Lord. Napansin niyo ba yun? So, ang Church of Christ, hallelujah, Spirit of speaking, sabi ng propeta, yun ang kinaroonan ng kanyang pangalan. Sila ang tagapagmana kung ano ang mayroon ang Panginoong Kristo at yun ang tirahan ng Espiritu Santo. Kaya nga po sa loob dapat walang division. Hallelujah. Ulitin ko po, tuloy ko po dito mga kapatid. Sabi niya na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti at lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. And verse 22, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. And habitation of God. Tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya, ang Diyos hindi po nananahan doon sa iglesia na ang katuruan ay hindi ayon sa katuruan ni Kristo. Nakakalungkot, nakalagay doon ang pangalan ng Panginoon, Jesus Christ, fellowship ka nito. Mananagot kayo sa Panginoon. Inilagay niyo ang kanyang pangalan sa mga building. Ang pangalan ni Yesu Kristo, hindi po literal na pangalan yan. Although nakasulat sa Bible, ang pangalang Lord Jesus Christ, pero hindi po sa literal na pangalan. Hallelujah! At yan pong pangalang iyan ang nag-iingat sa mga bride of wife sa huling panahon, sa ating panahon. Mamaya tatakil po natin yan, mga kapatid. So malinaw yan, kaya kung pansinin po natin, maging doon sa aklat ng Episode sa chapter 3, tumungo tayo sa chapter 3. Ang iglesia sa huling panahon ang magdi-display, hallelujah, kung ano ang kamanghamangang pagkilos ng Diyos ayon sa Biblia. Kaya kung nababasa natin ang chapter 3 ng Episode, versikulo 10, ang sabi niyan, o versikulo 9, tinan po ninyo, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. And verse 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Pati mga anghel, napansin niyo ba ito? Dapat ipahayag sa pamamagitan ng iglesia kung ano ang kamanghamang pagkilos ng Diyos sa huling panahon. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan. Yan po ang kinaroonan na sabi ng Bible, sila ang tirahan, habitation of God. Praise the Lord. Kaya ang Diyos, iisa lang po ang Diyos. Hallelujah. So, ang sabi ng iba, matatawag ba natin na Brother Roland na Yesu Cristo ay Diyos? Yes, because of the deity. Diba? The Lord Jesus Christ is God. Napansin niyo po ito? The all attributes of God. Ano po? Nanahan doon sa anak. Kaya masama, Diyos ba yan? Diyos. Napansin niyo po ito? Ano sabi ni Kristo? Hindi niyo ba alam na dinatnan salita ng Diyos ay Diyos? Hallelujah. Pero tingnan po natin na iisa lamang talaga ang Diyos. Hallelujah. Yun po ang gumagawa. Isang Espiritu lang ang gumagawa. So, napansin nyo na bumabang sa Pentecost Day, yung Spirit na yan. Ano po? Yan po ay pinaghati-hati ng Diyos, sabi ni Abraham, ang kanyang sarili at sa kaiglisyahanan. Ano ito? Napansin nyo ba ng Spirit of Servant, ito po ay manifested sa ating Panginoon sa Kristo? Yan po ang Spirit of Servant na pinaglingkod ng Panginoon. At yan po ay dapat mag-exist sa kaiglisyahanan. Kaya nga po, ang mananampalataya dapat maturuan silang maglingkod sa Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hindi sila lagi nakaupo, mga kapatid. Dapat sila ay umakto ayon sa natanggap nilang pahayag. Ituloy natin ang pahayag dyan, mga kapatid ko. Napansin niyo pa ninyo na dito po sa ating binasa, kung babalikan po natin to, time will come, ang church ay to become the glorious church. So, ibig sabihin, pagkatapos na ito ay malinis at pagkatapos ng separation time, pansinin po ninyo,
ang church ay magiging purely Word of God talaga. Sila yung mga salita ng Diyos. Ang sabi sa Revelation chapter 21 verse 5 at saka sa Revelation chapter 19 verse 9 to 10. Sila ang mga salita ng Diyos. So, naniniwala ko na ang pakakasalan ni Kristo, yung kanyang iglesia, sila yung salita ng Diyos. Produce sila ng salita ng Diyos eh. Wala silang ibang salita. Hallelujah! Kaya kung papasalan po natin ang Revelation chapter 22, samahan niyo lamang ako mga kapatid. Hallelujah! Ito pa pangatlo ng ating pag-aaral sa triple mystery ng a secret place of the Most High. Puntahan po natin ang Revelation chapter 22. Ulitin ko lamang yung verse 10. At sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan o ilihim ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. And verse 11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Ito mga kapatid, ito dapat warning sa maraming mga kapatid. Although tayo po ay nasa message, pero pansinin po natin na kung minsan mas malakas ang hatap ng sanglibutan. Mas pinapaboran pa ito ng iba kaysa salita ng Diyos. Ano po? Medyo malutong po yan, pero totoo po yan. Maliban na ihiwalay ang mga sanlibutan sa ating pong buhay, dapat separation po yan. Ang sabi ng banal na kasulatan, dapat yung tirahan ng Espiritu Santo, maging ating pag-iisip, dapat hindi ito umiral. Dapat pag-iisip ni Kristo. At ang sabi naman ng ating butihing propeta, kung taglay ninyo o natin ng kaisipan ni Kristo, dapat ipaglingkod ito sa Kanya. Hindi ito pwedeng gamitin sa anumang mga bagay sa sanlibutan ito. Ang mind of Christ, which is the revelation. At yan po ay hindi tinitipid ng Panginoon ang kanyang nobya sa huling panahon, sapagkat ang salitang nobya, ito po ay terminology ng banal na kasulatan. Pero hindi po yan matiling nobya, sapagkat pag kinasal na ang nobya, doon po sa nobyo, ang salitang nobya, ano po yun? Hindi na po siya ang mababangit, kundi ano po, asawa na. Kaya bride-wife. Kaya sa setting ng prophetic setting sa Revelation 19, ang nakita natin doon ay wife of Christ, o wife of the Lamb. Hindi po nobya. Praise God. So, paano natin ma-identify ang mga nobya sa huling panahon? Ano identification nila? Doon ba sa magandang bihis? Doon ba sa magandang simbahan? Doon ba sa may mga kotse, mga pastor? Yung mga identification? So, hindi ako namamanga doon. Ang identification sa huling panahon, yung buhay na binago ni Kristo, dapat ma-identify na si Kristo naroon sa iglesyang yan. Hindi po sa anumang uri. Hallelujah! Kaya ako'y nalulungkot kung minsan sa ating mga kamanggagawa, minsan umiiral yung espiritong gaya-gaya. Diba? Nakita lang na may sasakyan yung isang pastor, gagayahin din. Diba? Hindi ko alam paano ginaya ito. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo gaya-gaya. No? Ang sabi ng Bible, masiyahan na kayo kung ano ang inyong kalagayan, sapagkat ang Diyos hindi magkulang. Hallelujah! Anong ibig kong tukuyin? Doon sa bahay ng Diyos, na tinitirahan, na ito ay may, ng Espiritu ng Diyos, mayroon silang spirit of contentment, hindi sila mapaghanap. Napansin niyo ba ito? So, hallelujah, tuloy tayo. Sa huling panahon, ma-identify natin mga kapatid, ang purong nobya o bride-wife of our Lord Jesus Christ, pati ang kanilang lingwahe, nawawala ang kanilang mga worldly word. No? Anong sabi dyan sa Revelation chapter 22, verse 17? Ano po sabi dyan? At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Ang Espiritu at ang kasintahang babae, ano po sabi dyan? Pareho ang lingwahe. Purihin natin ang Panginoon. So, hindi maaaring magkasalungat. Hallelujah. Iniisip ko, hallelujah, saan gagamitin ng kaiglesia na kaisipan ni Kristo? Diba? Kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, ba't hindi nawawala yung parang iringan?
Dapat wala na yan mga kapatid, yung tampuhan sa loob ng iglesia. Dapat wala na yan eh. Yung mga kamanggagawa, dapat wala na po siya. So, alalahanin po natin. Gusto ko lamang ito i-recap, mga kapatid. Ano man po ang gawin natin mga kapatid, hindi tayo magkapantay ng kaunawaan. Bakit? Binigyan tayo ng Diyos ng by measure. Ang pinakamaganda, iisa ang ating espiritu, hindi tayo nagsisilipan. Hallelujah, ipaglingkod natin ito, at pinakamaganda, tuloy-tuloy sa paglilingkod. Nakita niyo ba ito? Minsan sa ating panahon, nakakalingat tayo. Itong pandemya, nakakalingat ang marami. Purihin ang Panginoon. Yung isa, sabi niya, paano, Brother Ronan, para sa iyo, tanggap ka ng mayroong bakuna. Diba? Yung isa naman, ganito. Tuloy, ginagamit ng kaaway yung bakuna para magtampuhan yung mga magkakapatid. Bakuna lang yan, ha? Lalo pa sa mensahe. Napansin niyo ba? Itong kasi kapatid ito, walang bakuna ito, kaya hindi ko makigrupo dito. Napansin niyo yan? Anong uring espiritu yan sa loob ng iglesia? Napakaliit na bagay. Hallelujah. Anong sabi ni Pablo? Ipagpalagay niyo na mas marunong ngayong kapwa kaysa iyo. Diba? So, ang iglesia na itinayo ng Panginoon, nandoon ang Espiritu ng Kristo na mapagpakumbaba. Anong sabi ng propeta? Pag alis ko, pag wala na ako, mayroong papalit sa akin at kinakalan ako'y bumaba at dapat sila itaas. Tapos may tanong sa kanya, meron bang ministry ang bride ni Kristo? Sabi niya, yes. At ang ministry ng bride ng Panginoong Kristo, sabi niya, ang identification niya, mayroon siyang espiritong mapagpakumbaba. Kaya sabi ng propeta, kung mayroon kang espiritu na tagpuan na pagmataas, hindi yan galing sa Diyos. Praise the Lord. Sumasakit na panalita, pero totoo, sabi ng prophet yan eh. Bakit ka mo? Ranas na yan. At nasalubong niya, kanyang sinagupa ang mga iba-ibang uring espiritu sa kanyang ministry. Praise the Lord. Hindi na siya kayang sakta na kaaway sapagkat siya po ay kinumission siya ng Panginoon at back up niya ang buong kalangitan. Hallelujah. Kaya naniniwala ko na sa huling panahon, yung iglesia, yung katawan na kung saan ang dakong lugar na kinaroonan ng pangalan ng Panginoon, kinaroon ng kanyang spirito, ng kanyang buhay, naroon po, hallelujah, ang lahat ng mga bagay. Kaya sabi doon sa Colossus chapter 1 verse 13, ang sabi doon ni San Pablo, tayo ay iniligtas mula sa kadiliman at tayo ay ihinango o inilipat, translated, doon sa liwanag, sa kaharian ng bugtong na anak na si Kristo. So, kung i-apply natin mga kapatid personally, hallelujah, in general terms, yan po yung church as a whole. Yan po yung mystical body of our Lord Jesus Christ. Individually speaking, we are the church. Individually. Napansin niyo ba ito? So, tayo po ang iglesia. Individually. Yan po yun. Kaya sabi ng Bible, doon nananahan ang Espiritu ng Panginoon. At kung naroon ang Espiritu ng Panginoon sa palagay po ninyo, mayroon bang disunity? Wala. Hallelujah. So, yan po sinasabi ng Scripture. Okay, mamaya, abangan niyo po yung quote ko mamaya. Mag-quote ako sa prophet. Kasi, nung siya iniisip ko, baka mapagbintangan na naman ako. Brother Ron, unbeliever ka eh. Kasi wala kang quote. Hallelujah. Praise the Lord. So, hindi ko kailangan magbaon ng maraming quote. Wala akong sasakyan eh. Ano gagawin ko sa maraming quote? Dapat yung quote ng prophet, spiritual speaking, hallelujah, naka-invest na yan. Praise the Lord. Alam mo na kung ano ang sinasabi ng prophet, kaya hindi ka basa ng basa. Praise the Lord. Minsan umasa tayo, basa ng basa. Sabi na, yung kasi sinabi ng propeta, tama din naman. Ano naman sinabi ng Biblia? Diba? Purihin natin ang Panginoon. So, isang misyonary, ayaw ko lang kung inyo pong napakinggan ang message nito, sabi niya, ang quote, only the receipt. Resibo lang yan eh. Napasin niyo po ito? Para sa iba, mga dahil talaga sa quote, hindi sila papayag. Only receipt. Sabi niya, ibig sabihin na resibo, bumili si Branham doon sa Biblia. Kaya pagka ikaw ay naglatag ng salita ng Panginoon, asa ang resibo mo? Diba? Asa ang pahayag ng propeta? Napasin niyo po ito? Kasi ang iba, sabi ng iba, ipinahayag na ito, Brother Roland, ng propeta, ang buong Biblia. Kaya hindi tayo dapat bumasa niyan. Itong quote na lang. Tama ba ito? Sa akin, di tama. Ang absolute natin, para sa akin, ay ang Biblia. I believe the message in the messenger. Pero huwag mo kong kulungin sa quote.
kulungin mo ako sa banal na kasulatan. Payag ako. Hallelujah. Wala na ang propeta. Yung espiritu ng propeta, ano po, nasa 5 tuping ministeryo in the same anointing. Mas mataas pa nga eh. Alam niyo kung bakit? Diba? Kung baka si Elias, nang masahod ni Eliseo ang kanyang anointing, double portion. Di ba si Elias sa uling panahon ng ating propeta? Ang 5 tuping ministeryo. Hallelujah. Ang Eliseo. Napansin niyo ba ito? Parang iba hindi pumayag. Pero iyan yung aking tinatawag na pananaw dyan. Hallelujah. So magsaliksik pa tayo. Praise God. So tingnan po niyo mga kapatid. Balikan ko po yung episode Kapitulo 10 o Kapitulo 3. Hallelujah. Doon po sa talatang 11 hanggang 12 ng episode chapter 3. Puri natin ang Panginoon. Ano po ang sabi sa versikulo 11? Ang sabi niya, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. And verse 12, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Tayo ay may confidence tayo na tayo po ay may access sa eternal spirit. Bakit? Galing tayo roon. Sa ibang salita, lahat po mga kapatid na nanggaling sa eternal spirit na itong pinaratuhan ng ating Panginoong Jesucristo, ngayon po, pabalik na sila. Malapit na po siya. Kaya ating iniintay kung saan tayo nagmula. Hallelujah! Ang sabi ng propeta, yung mga nanggaling doon na may mga record, beyond time, babalik sila doon. Kaya halos pabalik na tayo. Mga kapatid, dagdag ko lang ito. Doon sa mga viewers, hallelujah, dagdag ko lang ito. Alam niyo ba, hallelujah, nang ang buksan ay 7 silyo, di ba tumahimik na kalahating oras? Di ba? Ang sabi ng iba, walang anghel sa langit. Sapagkat tumahimik pati yung Isaiah chapter 6. Na wala ka lang pagpupuri, hindi na sila, wala na activity sa langit. Nabagit din ng prophet yan. The heaven is empty. So, napansin po ba ninyo? Yan po ay tinatawag ng symbolic na sinulat, mga simbolo. Alam niyo ba yan? Na pwede natin i-apply sa huling panahon? Na mga anghel na yan ang siyang bumaba upang ay handa ang mga nobya? Purihin ang Panginoon. To separate. Hallelujah. Ang mga nobya. Praise the Lord. Yan po ay separation. At sa ating panahon, hindi ito panahon ng pagtatanim. Praise God. Kung mayroon mang harvest, papulot-pulot na lang ang ating panahon. Kahit sapagkat ang bultuhan harvest, hallelujah, yan po ministry ng ating beloved prophet. Siya po ang umani. Hallelujah. At hinulog niya ang kanyang matalas na karet. Praise the Lord. Salamat sa Diyos, napasama tayo sa ani. Hallelujah. So, balikan natin ang chapter 2 ng Ephesians, mga kapatid. Praise God. Doon po sa versikulo, chapter 3, verse 14 and 15. Praise the Lord. Chapter 3. Okay. Verse 14 and 15. Ano sabi po dito ni San Pablo? For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Doon kumuha, sabi ng Biblia, ng pangalan ang bawat sampahayan sa langit at sa lupa. Ngayon, tayo po'y sampahayan ng Diyos. Hallelujah. So, tayo po ang bahay ng Diyos. Praise the Lord. Na kinuroonan ng kanyang spirit. So, naniniwala ba kayo na ang pangalang yan ay pangalan ng bayan ng Diyos? Yung pangalang Jesus, iyon. Ang sabi ng banal ng ating propeta, iyon ang pangalan ng mga bride ng ating Panginoon. So, gusto ko pong i-quote yung quote ng prophet doon po sa quote niya na question and answer. Ito po yung quote, mga kapatid. Ang sabi niya, the Bible said, whatever you do in word, in deed, do it all in His name. Sabi ng prophet. Yan po yung question and answer. The Bible said, the whole family in heaven is named
Jesus. And the whole family on earth is named Jesus. Let us pray in His name. Live in His name. Teach in His name. Die in His name. Be buried in His name. Baptized in His name. Resurrect in His name. Go to heaven in His name. Napansin niyo ba ito? Yung pangalan ng bahay na kinaroonan ng dugo ng Espiritu ni Kristo. Hallelujah. Ang sabi niya, that is His name, and His bride is named Mrs. Jesus. That is the quote. Okay? Hindi ito literal na Jesus. Parang gano'n, no? Susulat ka ng Jesus doon sa karatula. Isasabit mo sa leg, ang pangalan mo, Mrs. Jesus. Diba? Spiritual siya. Tapos sabi pa dito, God will take a people out of the Gentiles for His name's sake. Ang sabi sa Mateo Kapitulo 12, talatang 21, ang sabi ng butihing propeta, ito yung mga tao na mga predestinado. Ang pangalan nila, sabi ng Bible, hindi yan ang pangalan sa lupang ito, yun po ay temporary pangalan. Kaya ang pangalan ko dito ay Brother Roland. Para ma-identify kung sino ako. Just a screen. Sa viewers, ma-identify kung sino kayo. Kung may meron kayo nakatag kayo dyan. Hindi yan ang pangalan. Sabi ng prophet, ang original na pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi yan literal. Kaya nga, pagbaba ng city, yung Tabernacle of God sa Revelation chapter 21, isang pangalan lang ang taglay niyan. Ano ito? Hindi yan literal na pangalan. Kaya ang pangalang Jesus, ano po sumisimbolo niyan? Yan po ay power, yan po ay authority, ano pa? Hallelujah! Yan po ay Savior. Yan po ang pangalang Jesus. Kaya doon sa mga simbahan na sinasabit lamang ang pangalan ni Jesus, humanda kayo, mananagot kayo sa Diyos. Iyan po ay direktang blasphemy sa Diyos. Imagine, sasabit mo ang pangalan sa simbahan mo, samantalang si Kristo wala naman doon sa loob. Diba? Tapos pipinturahan mo pa siya ng ubod ng ganda, nakalagay yung Jesus Christ Fellowship. Tapos ang turo, hindi naman turo ni Kristo. Masakit pakinggan, pero totoo ito. Ang sabi ng Bible, kung hindi ka magsalita sa panahong ito, sino magsasalita? Diba? Kaya pangangaral ngayon mga kapatid, nito haplos-haplos na para bagang ang mga tao ay para bagang hipo-hipoin mo, haplos-haplosin. No! Pangangaral ito para po doon sa mga tagalangit na tao. Purihin ang salita ng Diyos sa mensahe sa huling panahon, hindi po ito para sa lahat. Para po ito sa mga tao na mananampalataya sa huling panahon na kanilang mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya dumami ang kaiglesiyanan gamit ang pangalan ni Jesucristo. Mananagot kayo sa Diyos. Sapagkat sabi ng propeta, iyon ay opensiba against God. Ginamit niyo ang pangalan samantalang ang buhay ninyo, kung sa ibang salita, wala naman doon ang Espiritu ni Kristo. Napansin niyo ba yun? Gamit niyo lamang ang pangalan niya. Ang sabi ni David sa kanyang propesya, Panginoon, ginagamit ng iyong kaaway ang iyong pangalan. Napansin niyo? So, hindi dapat i-plaster ang pangalan ni Jesucristo sa building. Sapagat hindi literal na pangalan yan. Yan po ay kapangyarihan ng Diyos. Yan po ay tagapagligtas. Yan po ay power and authority. Na dapat ito ay masubdue ang mga tao na siyang tunay na iglesia. Napansin niyo ba ito? Kaya nga po, ang sabi ng ni Branham, yung nangangaral na walang Espiritu ni Kristo, dapat kayo managot sa Diyos. Totoo po yun. I believe the prophet in the message, according to the Bible. Kaya pag ako ay nagbabasa ng quote ng propeta, tinitingnan ko anong paliwanag nito. Sakto ni Dr. sa banal na kasulatan. Kaya sabi ng prophet, kung hindi kayo magkasundo sa aking sinabi, anong sabi niya? Back to the word. Ang sabi niya, back to the original message. Back to the apostles' message. Yan ang sabi ng prophet. Kaya nga po, pag yun po ang ginagawa ng mga kaiglesiyahanan, wala pong bangayan yan. So alam natin na sa huling panahon, sa aking pananaw, hindi mo ako pwedeng ikulong sa kot. Hallelujah. Sapagkat iyan po ay pahayag, ipinahayag na po yan ng propeta. Nakuha mo na. Nakuha na dapat ng mga nobya ang spiritual significance niyan. Hallelujah. Ang ating absolute ay Bible. Tingnan po ninyo. Doon sa Hebrews chapter 6,
Kung babayin po ninyo yan, ito may mga tao doon na nakatanggap na ng pahayag. Anong sabi ni Brother Branham? Nang siya'y bumukas doon, nang siya'y pumasok sa kuweba, ay nilapag niya ang kanyang banal na kasulatan sapagkat gusto niya makausap ang Diyos. Na ito'y hanginin, sabi niya, bumukas sa Hebrews chapter 6. At doon, binasa niya ito na mayroong tao na minsan naliwanagan, nakatanggap ng kaloob ng langit ng mga panahon darating at nahiwalay sa Diyos. Napansin niyo po ito. Ang sabi naman sa San Pablo, kahit na anghel ang pumarito sa inyo at magturo ng iba sa katuruan namin, masumpa siya. Hallelujah. Kaya hindi tayo nananlangan sa litra. Sapagkat sabi ng Bible, the letter kill it, but the Spirit give it life. According to the book of Corinto. Diba? Sa Corinthians chapter 3. Kaya ang iglesia sa huling panahon, mapansin po ninyo, sila po ang manifestation ng ating Panginoong Kristo. Naroon po ang kapangyarihan. Hallelujah. Sapat yan po yung naka-invest yan sa church kung saan ang original na aral ay naroon. Wala yan doon sa iglesia kung saan nakasabit lamang ang pangalan ni Kristo. Sabalit ang aral ni Kristo, wala po sa loob. Napansin niyo ba yan? Ginamit ito ng mga kaaway ni Kristo. So mananagot kayo sa Kanya. Hallelujah. So, yan po ang ating pamamahayag at tingnan ko pa sa aking alam po niya, mayroon pa akong lista eh. Kasi noong araw, madalang akong maglista sapagkat yung memory ko ay medyo pa noon. Alam niyo naman, kaya may mga lista ko. Mayroon tayong tinatawag na personal application in two categories. Hallelujah. Sa positive side, hallelujah, maging malusog po dapat ang spiritual ng mga manampalataya sa huling panahon. Dapat sila ay healthy ang kanilang spiritual. Iyan po sa positive side. Kaya sabi ng Bible, paano ito maging healthy? Kinakailangan yung kaisipan ni Kristo na taglay mo, huwag mong gagamitin yan para makipagkontak ka sa sanlibutan. At ang grabing ginagamit niya ng kaaway ang mga gadgets. Maging mga television, ginagamit ng kaaway yan. Ito'y tahasa ko na sinasabi. Hallelujah. Yan po, ang sabi ng Bible, tuloy ang kaiglesiyanan hindi naging malusog ang kanilang spiritual. Sapagkat lagi sila na-interrupt ng kaaway sa dimension ng spirit. So yan po ang positive side. Kaya nga po ang sabi doon sa Hebrews, sa Romans chapter 12, ano sabi doon sa versikulo 12, talatang 1 at 2, ang sabi dyan ay kayo, basahin ko lang ha, kasi gusto kong wag akong ma-misquote, no? Basahin ko lang yung 12:1. Praise the Lord. Sa Tagalog na mga kapatid ko, kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kayaya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Sa verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya na lubos na kalooban ng Panginoon. Absolutely speaking, ano kalooban ng Diyos? Ang salita ng Diyos. That is absolute. Kaya hindi healthy. Minsan, ang mga mananampalataya sa huling panahon, ang iba mahilig makipagtalo. Kaya may mga debate pa. Hallelujah. So, ang banal na kasulatan, hindi dapat pagdebatihan. Ang sabi ng propeta, hindi dapat pakalinlanganan. Hindi ka dapat magtanong sa Biblia. Ito ang gagawin mo lamang sumampalataya ka. Bakit hindi healthy ang maraming mananampalataya sa huling panahon? Ang iba na, nag-backslide na. Bumalik na sa dati. Nakakalungkot. Hindi sila healthy kasi nga, hallelujah, ang kanilang spiritual ay hindi nalalagak ng gusto at hindi si Kristo ang siyang dapat na magmaniobra sa buhay. Dapat totally surrender ang mga nakatira doon sa bahay ng Diyos. Dapat total surrender ang church. Ang church hindi building, kundi mga tao. Yan po ang iglesia na kinaroonan ng dugo. Ang sabi ni Brother Branham, iyon ang bahay ng Diyos na kinaroonan ng dugo ni Kristo. So ang dugo ay hindi tanda sa bahay. Ang tanda ang Espiritu Santo. Ang manifestation yan. Kaya nga po ang progressive revelation, saan ito magpo-flow? Ito ay sa body of Christ, spiritual speaking. Pag nag-flow yan, sa palagay ko mawawala ang division. So di ako naniniwala na sa end time message believers may division. Di ako naniniwala doon.
Marahil sa kaisipan, magkaroon lamang nito, pero dapat hindi ito mag-excess. Hallelujah! Ano pa yung negative side dito? Ang negative side naman, sabi ko nga, maging katatapos pa lang natin sa church. No? Minsan ang iba talagang maging sa simbahan, papansin nyo karamihan nagsisimba roon mga kapatid, hindi na dala ang Biblia. Ang dala nila, mga cellphone. Diba? Sumasakit pakinggan yan. Hindi yan Biblia, cellphone yan eh. Diba? So minsan nadadilibit ng kaaway. Sapagkat akala mo, nagbabasa sila ng Biblia sa panahon ng pastor nangangaral. Pero kung mayroong deacons doon, marami ako nasilip yan. Minsan ang iba nakalagay sa bag. Habang nangangaral si pastor, nagtitext. Hallelujah. Nakakalungkot, diba? Kaya hindi malusog ang espiritual ng iba. Kasi nga, laging kasalamuha ang ibang espiritu. Hallelujah. Hindi cellphone, hindi yung Biblia. Ang Biblia, ito yung Biblia. Hindi yung cellphone. Hindi Biblia yung cellphone yan eh. Diba? Kaya mga pastor, pinapayagan naman na gano'n ang gamit. Praise the Lord. Lalo pag medyo minsan may ribig kasi nito, di ba? Hallelujah. Hindi dapat payagan ng mga pastor yan na gumamit ng cellphone sa loob ng church. Dapat Biblia. Di ba? So nagsulputan yan sa ating panahon. At tuwang-tuwa ang demonyo kapag nandoon na sapagkat kasama niya sa pagdadalo, kasama siya. Di ba? Minsan nagpipreach ang pastor, tumawag ang diablo. Lumabas yung membro, dalang cellphone. Napansin niyo pa ito? Siya, hindi po healthy ang espiritual ng iba. Bakit? Hindi na ginagamit ang kaisipan ng ating Panginoon para ipaglingkod sa Kanya. Ito'y nagagamit sa ibang bagay. Purihin ang Panginoon. So yan po ang pamamahayag doon sa lugar kung saan sa ikatlong bahagi, noong pong secret place, ang iglesia, ang katawan ni Kristo, ang lugar kung saan nananahan ang Espiritu ng Diyos. At ako'y naniniwala, kung naroon sa lugar ang Espiritu ng Panginoon, pag nagtagpo sila, walang division yan. At itong panahon po natin, dapat talaga maganap yan. Sapagkat sabi ko nga, hindi na ako magtatayo ng grupo. No? Ang ibibuild ko isang katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinisira natin ang mga wall of separation. Dito sa binasa natin kanina, nang sabi ng ating ng binasa natin, hindi na kayo makababayan. So ibig sabihin, hindi na kayo sa denominasyon. Galing kayo sa denominasyon, kinurikta kayo ng Panginoon, nilagay kayo sa sistema ng Diyos, walang iba, kundi po ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya nga po, yung aking kaloob, patungkol po sa Panginoon, gusto kong i-express sa ganitong bagay. Kaya masarap paglingkod na ang salita lamang ng Panginoon atin pong tinatawag na dala-dala. Diba? So, yan po ang sinasabi ng Bible. Magbago ng kaisipan upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Absolutely speaking, ang kalooban ng Diyos, ang kanyang salita. Kaya yan po ang pangatlong ngayong gabi sa ating pinag-aralan. Kaya hindi ko mapigil o hindi ko makontrol, papasok talaga ako sa Godhead. At yan po mga kapatid, kung kalooban ng Panginoon sa mga susunod natin na pag-aaral. Ito pong ating live streaming, tuloy-tuloy po ito ayon sa kalooban ng Panginoon. At yan po ay 2 beses, Webis ngayon, sa Monday, tapos Webis uli. Kaya kung kayo po ay sumusubaybay, ako'y nagpapasalamat po sa inyo. Kung bakit Monday hanggang Monday at Thursday, kasi po yung Wednesday at saka Friday, mayroon tayong mga kapatid na mayroon silang live streaming at gusto ko pong pumukus doon sa kanila sapagkat naniniwala ko na marami ako makukuha sa iba kong mga kamanggagawa. Hallelujah! Na ito po'y dapat kong pakinggan. Praise God! Kaya ngayong gabi, iyan po ang pamahayag natin ng Iglesia ng Panginoon. Yan po ang habitation of God, tirahan ito ng Diyos na kinaroonan ng Espiritu Santo. Pag kinut ko yan, maging doon po mga kapatid sa John chapter 14, verse 1 up to 6, sabi doon sa bahay ng aking Ama, ano po ito? Dwelling place. Ang kingdom, yan po yung dwelling place. Hallelujah. Yan po ay place of deity. Praise the Lord. Kaya ang church sa huling panahon, pasinin po ninyo, doon in-invest ng Panginoong Kristo ang lahat ng kanyang katangian. Kaya sabi ng propeta, ang Diyos na kay Kristo, lahat na sa Diyos ay nilagay niya kay Kristo. Ang lahat naman na kay Kristo, inilagay niya sa iglesia.
Hallelujah. Kaya nga, walang ikinubli ang Panginoon sa iglesia na kanyang katawan, ng kanyang tinubos. Kaya darating ang mga araw, at itong araw ito napipinto ang panahon natin, narina po ang mga signs. At ako'y naniniwala na samantalang patuloy ang pamamahayag ng salita ng Diyos, nagkukumahog naman ang kaaway. Kaya maging maingat po tayo mga kapatid. Huwag tayong pumayag doon na tayo po parang i-insist ng kaaway na para pag-iwalayin. No, as long as na ikaw ay nasa salita ng Panginoon, you are my brother. Hallelujah. Naniniwala ka sa message ng prophet, according to the Bible, you are my brother. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Sapagat isang espiritu lamang yan. So alam po ninyo mga kapatid, na ang iba natin mga kamanggagawa, ang iba, nanlulumo sila. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ni Brother Roland, ang aking sambayan, hindi ko maakay eh. Matagal ko ninanakay sila, hindi ko maakay. Hindi ka pwedeng umakay. Ginagawa, hindi mo pinigawin yan. Ang umakay ang Diyos. Ano sabi ng Bible? Tinatayuan ko mga kapatid ang Book of Acts chapter 16 verse 31. Ano sabi doon ng Panginoon? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka pati na ang iyong pamilya. Ano sabi ng kapatid Branham? Dahil sumasampalataya ka, ililigtas din ng Diyos ang iyong sambahayan. Bakit po? Reward na sa iyo yan. Pero dapat ipagpatuloy mo ang paglilingkod. Napansin niyo ba ito? Kaya nga po sa ating panahon, clever ang kaaway. Nagsama-sama ang attributes, yung combined forces sa dulo ng panahon. Yun pong white, yun pong red, yun pong black, at saka po yung fair horse. Nasa panahon yan. Kaya yung flying eagle attributes, nasa Diyos ito. Hallelujah. Kaya darating ang panahon, pansin po niyo, pag sinurin niyo sa parang nakasulat,an salamat sa mensahe at saka sa mensahero. Na dinala tayo sa pure word. Ang pure word of God, dapat ito ay patuloy na ma-purify sa loob ng iglesia, which is the body of Christ. Hindi yung building doon sa body. Yan po yung body, yan po yung mga tao. Yan po yung body of Christ. Kaya nga po, ako'y naniniwala, sabi ng Bible, ang sanglibutang ito ay naghihintay na mahayag ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Nabitiwan ito ni Adan. Nang madaya si Adan dahil sa pakinig sa kanyang asawa, hallelujah. Hindi ko naman sinabi, huwag kayo makinig sa asawa, ng asawa na yung mga misis. Dahil sa pagsunod niya, pakinig ng asawa, nabitiwan ni Adan ang pamamahala, nawala sa kanyang authority sa buong creation ng Diyos. Kaya kailangan dumating ang ikalawang Adan upang ibalik sa iglesia ang pamamahala sa buong lupa. At darating panahon, talagang pamamahalaan ang buong mundo ng mga tinubos ni Kristo. Kaya sabi ng prophet, tatapusin ng Panginoon ang human government bago dumating, bago pumasok ang milenyum. Tatapusin ni Kristo ang human government. Lahat ng paghari sa lupa, tatapusin niya ito para ibalik sa tao ang pamamahala. Hallelujah. Kaya itong ating pinag-aralan mga kapatid, ito medyo matigas na ito sapagkat hindi po ito pang baby. No? Kaya hindi tayo naghaplos-haplos ng baby na habang panahon ay binibaby po natin ang ating pong mga kapatid. Dapat matutunan nila kumain na mas matigas. Hallelujah. Hindi tayo lagi na sa ilang. Tapos na po ang survival foods na pagkain sa ilang. At tumawid na sa Jordan, hallelujah, sa baptismo ng Espiritu Santo, pagpasok sa Kanaan, pagkain na ng bunga ng lupain, dapat ang kinakain ng iglesia sa huling panahon. Purihin ang Panginoon. After ng River of Jordan, baptism in type, and then, ano po ito? Positioning. Kaya dapat ang iglesia sa panahon ito, nandun siya sa kanyang posisyon, mga kapatid ko. Hallelujah. At may paglingkod po natin sa Panginoon ang mga bagay na tinanggap natin upang paranan po natin siya. Kaya ngayong gabi, yan po yung aking pinahayag ng ating Panginoon sa gabi po ito sa ikatlong tupi ng triple mystery, the secret place of the Most High. Number 1, yung mind of God. Praise the Lord. Number 2, which is our Savior Jesus Christ. Secret place po siya sapagkat siya po saping sa buong mundo. Ang makakilala mo sa Kanya ng lubusan, yung bahagi ng Kanyang buhay, yung bahagi ng Kanyang katawan na kinuha doon sa Kanyang katawan. At ang pangatlo, ito pong ating pinag-usapan ngayon, yung iglesia, yan po ang kinaroonan ng pangalan ng Panginoon. Yan po ang lugar kung saan kinakalinga maging sa huling panahon.
So, hallelujah! Maraming salamat mga kapatid sa inyong matyagang pagsubaybay sa ating bunting pamahayag sa pamagitan ng live streaming. Diyan sa aking mga kapatid sa Spring, magandang gabi sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon. Sa susunod, di ko lang masabi na baka pumasok tayo sa Godhead. Abangan po niyo ang Godhead natin mga kapatid. Sapagkat doon sa ating Godhead, marahil mayroong portion doon na hindi tayo magtugma. Ba't maganda pagka tayo magkaroon tayo ng physical na pagtitipon, magkaroon tayo ng ministers meeting, para atin pong isulido sa mga bagay na yan. Sapagkat dito po sa live streaming, maaari magkaroon tayo ng question. Hindi na pwede magtanong, no? Hindi na pwede tumawag. So, loobin ng Panginoon, magkaroon tayo ng ministers meeting or fellowship para i-purify pa natin ano pa dapat na makita. Sapagkat naniniwala ko na nandoon sa ibang behikulo ang aking kapunuan. Yan po ang aking paniniwala. Kaya open ang aking kaisipan, open ang aking puso para pakinggan po sila. Sapagkat sila po ay mga kapatid ko sa mensahe sa huling panahon. So, salamat sa Diyos. Hallelujah! God bless you all sa mga live streaming ngayong gabi, sa mga viewers, maging sa aking mga kapatid, mga kamag-anak, sa aking mga apo, sa aking pamilya. Naabot kayo ng mensaheng ito, maging dyan sa bayan ng Alaminos. Salamat sa buhay ng ating buting pastor na si Pastor Manny. Kaya ako po ay dagdag ko na, no? Sumabaybay kayo sa kanyang mensahe, sa kanyang live streaming, maging sa iba pang mga may live streaming, sapagkat naroon po ang ating kapunuan. So, yan po ang pahayag ngayong gabi at salamat sa inyong pagsubaybay. Nais ko magtapos sa isa pong panalangin. Amang Banal, marami pong salamat muli na kami po ay sinamahan ng iyong biyaya. Salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang patuloy na nagbibigay ng kaunawaan. Salamat po sa kahabagan mo sa amin sa huling panahon. Hindi mo kami nilampasan. Pinalahan mo kami ng mensahero upang kami ay iyong gabayan. At kami ay iyong tulungan upang maibalik kami sa posisyon kung saan, Panginoon, kami iyong nilagay. Salamat sa banal na Espiritu Santo ngayong gabi na siya nanguna. Nawa ang pangalan ni Jesus ay napapurihan sa aming pong pag-aaral sa pamagitan ng live streaming. Pagpalain mo ang aking mga viewers, maging po ang aking mga kamanggagawa sa iba't ibang kaiglesiyanan, maging sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Daco Paroon. Dumating ang biyaya sa inyo, pagpapala sa inyong ministry, sa inyong pamilya. Ingatan kayo ng Panginoon, maging sa inyong pagtulog sa gabi pong ito. Ang papuri pa sa salamat, ibinabalik namin sa pangalan ng Panginoong Kristo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito pong aming dalangin. Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, magandang gabi sa lahat sa matyaga po niyong pagsubaybay. Hallelujah. Naroon ang aking kapatid na si Brother Nathaniel or Taniel. Praise God. Itong masipag na kapatid na ito. Hallelujah. Salamat sa iyo. God bless you all. God bless you. And good night. Amen.